Hello po at welcome. Welcome po sa lahat at mapagpalang oras sa ating lahat. At nandito na naman tayo sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating PESMA Plus. At maraming salamat din sa lahat na taga-suporta at mga taga-subaybay ng ating munting gawain na ito, ng ating munting tahanan. Sa pagkakataon na ito, ako po ay magbibigay ng update sa kalagayan ng ating mga OFW, mga kasamahan natin, mga kapesma natin sa bansang banal ng Israel. Martes po ng gabi sa Israel, October 1, 2024, kapistahan po ni Saint Teresa the Child Jesus o Saint Teresa bless you. Kinumpirma ng Israel at nakita natin mismo sa live TV at mga news networks ang mga rockets at missiles launch from Iran territory into the Holy Land of Israel. Ito po ay ang pangalawa na direct attack ng Iran sa Israel without declaring a war. Ito rin ay anticipated natin dahil ang Iran ay gustong gumanti sa mga sumusunod na pangyayari. Iran's Revolutionary Guard Corps o IRGC said in a statement that the attacks were in response to Israel's killing of top IRGC commander and leaders of Iran-backed militias in the region. It mentioned the killing of Hezbollah chief Hassan Nasrallah and IRGC commander Abbas Neforosan in Beirut last weekend. It also referenced the killing of Hamas political leader Ismail Haniyeh in Tehran in July, while Israel has not admitted of being behind Haniyeh's death. It is widely believed to be responsible. Yan po ay according sa BBC o British Broadcasting Company. Sinabi ng isang mataas na opisyal ng Iran sa Reuters na ang supreme leader mismo ng bansa, si Ayatollah Ali Khamenei, ay ang personal na nagbigay ng utos na ito ng pag-atake. Ang mga pag-ataking ito sa bansang banal ay ang pinakahuling pagpapalawak ng isang matagal ng hidwaan sa pagitan ng dalawang mapuwersang mga bansang ito. Alam na natin at palaging sinasabi na hindi kinikilala ng Iran ang karapatan ng Israel na umiral bilang isang bansa at naghahangad na sirain, burahin po ito, burahin sa balat ng lupa. Ang Iran ay gumugol ng ilang mga taon at maraming resources sa pagsuporta sa mga organisasyong paramilitar na laban sa Israel bilang bahagi ng axis of resistance nito. O ang tawag ng iba ay ang mga tuta nito para maituloy ang kanilang proxy war kontra Israel. Naniniwala rin ng Israel na ang Iran ay nagdudulot ng isang umiiral na banta sa kanila kung kaya gumugol din sila at humanda para ma-counter ang bantang ito. Noong alam na natin ng mga alas 7:45 ng gabi ng 1st of October, Martes, tamang-tama sa live nilay natin para Miyerkules ng madaling araw sa Pilipinas, ang Iran ay naglunsad ng humigit kumulang 180 missiles sa Israel. Mas marami ito kaysa pinalipad nila noong nakaraang Abril na humigit kumulang 110 ballistic missiles at 30 cruise missiles patungong Israel. Kahit sinabi ng IRGC o yung Iran Revolutionary Guard na gumamit ito ng hypersonic missiles sa unang pagkakataon at sinabing 90% daw ng kanilang projectiles ang tumama sa kanilang mga target. Sinabi ng mga sources ng IRGC sa state media sa Tehran na 3 base militar ng Israel ang puntarya nito sa pag-atake. Kinumpirma naman ng mga opisyal ng IDF o ng Israel Defense Force na iilan lamang ang tumama sa gitna at iba pang mga lugar sa timog ng bansa na hindi nahuli ng depensa nito o ng Iron Dome defense system. Ang mga initial na report ay isa ang casualty o isa yung namatay. Kung kaya tinawag ng US
na ang ataking ito ng Iran sa bansang banal napalpak at hindi epektibo. So noong panahon iyon, habang inaatake ng Iran ang bansang banal, karamihan ng naninirahan sa Israel o lahat ng naninirahan sa Israel ay pinayuhan na magtago sa mamad o bunker o bomb shelter para sa kanilang proteksyon. Si Pesma Juban ay nasa shelter kasama ang kanyang employer kung kaya hindi siya nakapagnilay. Si Bro Romel Jerry naman ay nag-greet lang at nagpa-goodbye para makapag-monitor sa kanyang cellphone ng mga pangyayari. Bumalik na lang siya later at nagbigay ng konting nilay at nawala uli ang kanyang signal. Si Pesma Ronaldin naman ay naka-shelter at nagmo-monitor habang nag-a-update sa akin sa pamamagitan ng pagtitext. Silang tatlo ay in close contact po sa atin dito sa PESMA, so don't worry. With God's grace, silang tatlo ay nasa mabuting kalagayan. Ito ang text sa akin ni Sis Ronaldin at may mga video tayo ng update galing kay Pesma Juban at Pesma Romel Jerry. So ito po ang more or less kalagayan ng ating mga OFW sa bansang banal sa kasalukuyan. Walang exempted sa threat at sa SOP o sa Standard Operating Procedure ng bansang Israel. Now sa video, si Pesma Juban ay nagbigay ng update ilang minuto lamang bago mag-atake ang Iran. Pagkatapos ay nasa bomb shelter na sila. At si Pesma Romel Jerry naman ay natapos, ang kanyang video ay natapos na ang lahat na atake sa araw na iyon so far. So pakinggan po natin sila. So Bro Rex, sa ngayon, red alert, pinababa kami ng aking alaga, at itong kasama ko, naka-ready na din kami kasi may threat ang Iran ngayon, in a few hours daw, gaya ng ginawa nila. So ipanalangin nyo ang bansang Israel at ang kapayapaan ng buong mundo kasi na-detect nila anytime ang Iran daw ay aatake sa bansang Israel. So kailangan natin ipanalangin ang bansang ito at sa lahat ng mga nakiki-join dito, so dito nakapalibot kasi ang mga kalaban nila. So Bro Rex, ito yung update ngayon, sa ngayon tahimik pero naka-ready na kami lahat. Anytime papasok na kami sa shelter at may threat ang Iran. So salamat sa Diyos. Karagdagan din Bro Rex, nakalimutan kong idagdag. So tahimik ngayon ang buong Israel. Ang mga opisyal ng kasundaluan nila IDF dito ay pinagbabawal na maglakad-lakad o kahit man lang pumasyal ka sa mga beaches, sa mga publikong pasyalan, pinagbawal muna nila. Ang mga gatherings, ina-allowed lang nila pagka may shelter sa tabi ng pinagdadausan ng mga activities. So napakahigpit ngayon ang restriction dito sa Israel. So dapat ngayon kami ay naglalakad kasama ang aming alaga pero pinagbawalan kami. Dito lang kami nakatutok ngayon sa aming bahay. Ready na rin ang aming shelter. Anytime tumakbo kami dito kasi ang mga ng Iran kasi minsan oras o mga 15 to 20 minutes darating ang mga rockets, ang layo, so malalaking mga rockets ito. So ang sabi naman ng bansang Israel, ready sila all the time, sabi nga nila kahit mag-join itong mga iba't ibang bansa na kanilang kalaban ay ready talaga sila. Iba yung preparation ng ating mga kapatid na Israelites. Pagdasal niyo ang bawat isa, mga kapatid.
So mapagpalang oras po mga Pisma sa lahat ng nag-subaybay sa ating channel na ito. Mapagpalang oras po at ngayong gabi dito po sa Holy Land of Jerusalem, Israel. Sa 1 ng Oktubre, araw ng Martes. Ang oras po ngayon ay alas 11 ng gabi. Ito po ay update lamang po. So kaninang mga alas 7 pasado ay mag alas 8 ng gabi rito ay nagsimula yung alarma ng aming mga cellphone dahil sa pag-atake ng Iran dito po sa bansang banal at sa pangyayari na sa Tel Aviv ay sa panahon na yun na nagsisirina ay inaasikaso po ng mga paramedic ang pangyayaring shooting po doon sa Tel Aviv sa Yapo Street sa train. Sa ating pagkakaalam ay mga 8 ang patay at maraming nasugatan sa pagbabaril ng terorista. At dito po, balikan ko po ang update sa Jerusalem. So nung nagsirina kanina mag alas 8, kami po ay naghanda ng kung anong bang pangyayari at nagsimula ang putukan. Ang narinig ko po kanina nung nagsirina na po ay lahat-lahat 6 na malaking pagsabog sa taas. So nandito po ako sa aking trabaho at ito yung bintana na malapit sa daan. At kahit ganito pa ang pangyayari na nakaraan ay yun na ang balita na aatake sa araw na ito dahil bukas ng gabi, Miyerkules, ay magsimula ang kanilang New Year sa 2 araw, Wibis at Biyernes. Diretso po kami Sabado. Mula bukas ng gabi, wala ng buses, public utilities, public buses ay wala na. Kaming masasakyan maliban sa taxi at sa private car na hindi religious So yun po ang update. Ang school patuloy hanggang bukas ng tanghali, ang karamihan hanggang alas 2:30 o alas 3 dahil magsimula pa po ang kanilang holiday ay alas 6 pasado ng gabi. So yun po na yung putukan at mga kapatid po nating Pisma ay tumatawag po sa atin kung anong pangyayari. So ganun din po sa kanila kay Pisma Juban dyan sa Mudiin 20 minutes mula rito sa aking kinaroonan sa Jerusalem. At ang ating kapatid din po doon sa Haifa 4 hours travel na sila yung una mula po nung nakaraang linggo ang kanilang na tanggap na missile mula ng Lunes, nakaraang Lunes
So isang linggo na pong putukan doon sa norte. So yun ang pangyayari dito sa Jerusalem. Ganoon din, no? Kung makikita po ninyo, no? Ang bus hindi pa dumaan hanggang alas 11:30 pa po ang buses. So ayan, makita natin ang sasakyan patuloy, no? Normal. At walang kaba ang ating mga kapatid dito, ang mga Hudyo, no? So yun lamang po, ito ang inyong abang lingkod, Pisma Romel Jerry Revilla Natalio o Boliland of Jerusalem. Shalom Bel Lehitraut, papuri sa Diyos. God bless us all. Shalom. Todaraba. Salamat sa inyong panalangin. So ito yung background natin. Sabi ni Pisma Rex, ano? Yan. Itong libro ng aking alaga, ano? Marami pa yan doon sa mga ano. So yan po, no? Thank you so much mga ka-PESMA. Dyan sa Israel, PESMA Ronaldine, PESMA Romel Jerry at PESMA Jovan. Sa pagkakataon na ito, tayo po ay magdasal para sa katahimikan ng buong mundo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Immaculate Heart of Mary, help us to conquer the menace of evil, which so easily takes root in the hearts of the people of today, and whose immeasurable effects already weigh down upon our modern world and seem to block the path towards the future. From the famine and war, deliver us. From nuclear war, from incalculable self-destruction, from every kind of war, deliver us. From sins against human life from its very beginning, deliver us. From hatred and from the demeaning of the dignity of children of God, deliver us. From every kind of injustice in the life of society, both national and international, deliver us. From readiness to trample on the commandments of God, deliver us. From attempts to stifle in human hearts the very truth of God, deliver us. From the loss of awareness of good and evil, deliver us. From sin against the Holy Spirit, deliver us. Accept, O Mother of Christ, this cry laden with sufferings of all individual human beings, laden with the sufferings of the whole societies. Help us with the power of the Holy Spirit conquer all sin, individual sin and the sin of the world, sin in all its manifestations. Let there be revealed once more in the history of the world the infinite saving power of the redemption, the power of merciful love. May it put a stop to evil. May it transform consciences. May your Immaculate Heart reveal for all the light of hope. In Israel, in Gaza, in Ukraine, in Russia, in Armenia, and in all troubled places. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang prayer po na yan ay kinuha natin po sa Prayer for Peace in the World na isinulat ni Saint Pope John Paul II. No, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsusubaybay, pagsusuporta at pakikinig dito sa ating munting tahanan na ito. Sana po ito'y nakatulong sa atin ang video na ito para maintindihan ang dinadaanan at ang kalagayan ng ating mga kababayan sa bansang banal na Israel. Sana po ay patuloy natin ang pagpapanalangin sa kanila, hindi lang po ang taga-Israel kundi yung nasa ibang bansa rin sa kanilang palibot at yung mga overseas din natin na dumadaan malapit po sa mga tubig, sa mga karagatan ng mga bansang ito.
Hanggang sa muli po, Rex from Chicago, and may God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.